Saan mang sulok ng mundo, sagot ay aabot sa'yo. Ano mang katanungan mo, hatid ka panatagan sa'yo. Gabay maging sa landas mo, at ang pagtatagumpay mo. Buksan ang puso't isipan, tayo na sa ang sagot ng Biblia. Totoo bang hindi galing sa Diyos ang Biblia? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa panibagong episode ng Ang Sagot ng Biblia. At sa araw pong ito, makakasama po natin ang Presbyter in Charge sa mga probinsya po ng Nueva Ecija, Aurora at Isabela, ang ating pong Elder Melchor. Magandang araw po sa inyo, Elder. Magandang araw po sa inyo, Brother Yoyi. Opo, at very thankful po kami at very grateful na makasama po namin kayo ngayong araw kasi marami po mga questions ang ating po mga viewers at sa tingin po namin makakatulong po kayo para po makapagbigay po ng enlightenment o ng paglilinaw po sa kanilang mga katanungan. Okay lang po ba? Umpisahan ko na po at pasahin ko na po yung tanong. Po. Sa tulong ng Diyos may pahayag natin ang kalooban ng Panginoon. Opo. Ang tanong po kasi, Elder, marami pong mga tao nagsasabi na ang Biblia daw po ay sinulat ng tao, ginawa ng tao. Sa ibang salita, ang sabi po nila, imbento lang ng tao. At dahil po doon, ay hindi daw po galing sa Diyos. Parang katulad lang ng mga ordinaryong aklat. Ano po bang masasabi po ninyo doon? So ang agarang sagot po natin dyan, Brother Yoyi, hindi po totoo. Ang Biblia po ay hindi gawa ng tao o hindi po haka-haka lang ng tao. Ang Biblia po ay galing sa Diyos, hindi sa tao nagmula po yan. Very direct po ang answer natin po. No? Hindi po totoo o hindi po tama yung ganung paniniwala. Meron po ba tayong reference o verse na mababasa po tungkol Mas doon? maganda po, tiyakin natin mula rin sa mga banal na kasulatan kung totoo nga ba yung sinasabi natin na ang Biblia ay galing sa Diyos at hindi sa tao. Yan po ay mababasa natin sa ikalawang Pedro sa kanyang 1:20 hanggang 21. Baka pwede po na pakibasa. Opo, sige po. Ito po nakasulat na maalaman mo na ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. So maliwanag naman po, Brother Yori, ang inyong binasang talata at yan na hindi natin mapag-aalinlanganan. Opo. Kasi wala naman po tayong ibang pwedeng maging saligan para maipaliwanag sa tao, kundi Biblia rin. Kaya sa pamamagitan din ng Biblia, maipapahayag natin na talagang ang Biblia po ay galing sa ating Diyos. Gaya ng maliwanag na ating narinig, ang Biblia po ay nabuo batay sa kalooban ng Panginoon, dumating sa pamamagitan ng hula. Ito ay hindi po galing sa salita ng tao, kundi sa salita ng Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Kaya lang po, Elder, ang nagiging conflict po, nagiging sagot ng marami, paano natin mapatutunayan na ang Bible nga po ay totoo, na ang magiging basis po natin ay Bible din? Meron po ba tayong ibang mga evidence o mga katunayan na galing talaga sa Diyos ang Bible? Halimbawa, katulad po ng mga nagsisulat, ayon po sa tala, merong higit kumulang 40 tao ang sumulat ng Biblia. Kasi 66 books po yun. 66 book po ang meron ng Biblia. Pero kung ito po, Brother Yoyi, ay sila lang ang gumawa o bumuo ng Biblia, napakahirap pong magkapare-pareho yung diwa nila. Baka magkakontrahan po. Baka magkontra-kontra. Pero nabuo ang Biblia sa pamamagitan nila nang iisa lang ang diwa na tumutukoy sa Panginoong Diyos at tumutukoy sa kaligtasan ng tao. Opo. Kaya yun po ang isang patotoo na talagang masasabi natin ang Biblia po ay may patnubay ng Espiritu Santo. Yan ay galing talaga sa Panginoong Diyos. Opo, at hindi natin pwedeng sabihin nagkataon lang po yun. Opo. Diba, meron din po akong nabasa po nung nakaraan na ang sabi po daw, yung Bible daw po nasulat ng around 1,500 to 1,600 years yung pong 44 authors. Pero kahit po pala ganon,
hindi po nagkaroon ng conflict. Meron po ba tayong example na mabibigay po sa mga viewers natin na kahit nga po ganun, nasulat siya ng mahabang panahon, tapos iba-iba pong tao ang sumulat, pero dahil guided po sila ng Holy Spirit, ay consistent po yung sinasabi po nila. O pwede ho bang example natin yung natagpuan na Dead Sea Scroll. Talagang libo-libong taon yung lumipas, natagpuan siya na hindi na nakapreserba siya ng libo-libong taon pero hindi nasira. Yun po ay nasulat ng mga unang lingkod ng Diyos, yung lumang tipan natagpuan nila. Ibig sabihin, isang patotoo yun na umiiral na talaga, na isulat na talaga ang Biblia, na naging batayan nila kung paano sila makakasunod sa kalooban ng Diyos. Kasi gaya po ng dapat maintindihan ng ating mga tagapakinig, Opo. paano ba tayo makapagsisimulang kumilala sa Diyos kung wala Opo. tayong batayan, Yun wala po tayong mababase. Yun po ang Diba? primary basis po natin ng ating pong paniniwala. Opo. Sabi nga nila, hindi naman po ang pananampalataya ay gaya ng kabuti na lang na basta uusbong, di po ba? Opo. Opo. Na tubo-tubo na lang. Opo, kailangan meron pong Opo, merong- pagbabatayan. So yun po, Brother Yoyi, hindi naman po pwedeng naniwala tayo sa Diyos nung wala tayong saligan, nung wala tayong batayan. Opo. Paano mong nakilala ang Diyos? May nagkwento lang ba sa'yo? Di Opo. po ba? So, dumaan talaga sa pagtuturo ng Biblia. Opo. Kaya tayo nagkaroon ng pananampalataya. At yan din ang gusto nating maibahagi sa ating mga kapwa. Na Opo. maniwala talaga sila. Opo, kaya kung kukunin ko po yung mga punto doon po sa pinaliwanag nyo kanina, totoo po na tao po yung kinasangkapan na sumulat. Pero hindi po totoo na yung nakasulat po sa Bible ay sariling idea lang po ng Opo. tao. Galing po talaga sa Diyos. Tama po ba? Tama po yon. Galing talaga sa Diyos. Kasi yung mga sumulat niyan, habang sinusulat nila yan, ginagabayan sila ng Espiritu Santo. Opo. Yun yung presensya ng Diyos. Kaya nila na isusulat yung salita ng Diyos. Kaya naniniwala tayo na ang nasa Biblia ay mga salita ng Diyos na ipinasulat lamang sa mga pinili niyang kasangkapan. Opo. Iyon din po yung hindi madaling tanggapin ng marami na guided po ng Holy Spirit. Paano po ba natin natitiyak na yun nga po mga nakasulat sa Bible ay may guidance po ng Holy Spirit? Ayan, makikita rin po natin ang mga katibayan na talagang ang Biblia ay galing sa Diyos, hindi galing sa tao, sa pamamagitan ng mga katuparan ng mga nakasulat dito, gaya ng mga hula. Kasi ang Bible po, binubuo ng mga hula, mangyayari sa hinaharap, at may mga nangyari na rin, at tungkol po sa maraming bagay, tungkol na po sa kaligtasan, at tungkol po sa ating Diyos. At ang isang patotoo po, Brother Yoyi, ay yung katuparan ng mga hula, at sa mga patotoo ng mga apostol, at mga sumampalataya, meron talagang evidence by fulfillment o ebidensya na natupad o nangyari ang ipinangako o inihula sa Biblia. So ibig sabihin po, hindi lang po mga kwento, hindi lang po mga teachings ang nakasulat sa Bible, pero mahalaga din po palang malaman natin na meron pong, ano po bang tawag, prophecies. Mga hula, opo. Opo, mga hula na nakasulat sa Bible dahil yun po ay nagsisilbing patunay o Opo. proof na salita talaga ng Diyos ang Biblia. Opo, gaya halimbawa nung hinulaan na ang pagparito ng Mesiyas ay darating. Nangyari po yun at talagang nahayag at nakita naman natin na dumating ang Mesiyas, ang tagapagligtas, sa katauhan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Isa po yun sa mga inihula na nakasulat sa Biblia. Opo. At marami pang iba, Brother Yoy, na hindi lang po hula na tungkol sa Panginoon, kundi maging sa mga ipinangako ng Panginoon. Example nga po, Elder. Gaya po nung nangyayari ngayon, nakasulat po lahat sa Biblia, Brother Yoy. Opo. Yung magkakaroon ng digmaan, alingongo ng mga digmaang giyera, bansa laban sa bansa, magkukulang ng langis. Hindi ba tayo mismo ang nakasasaksi ngayon niya? At yan ay magiging pasimula pa lang ang wika ng Biblia o nakasulat sa Biblia. Kaya talagang hindi pwedeng pag-alinlanganan. May ebidensya talaga na totoo ang Biblia. Kasi yung pong mga sinabi nito noon, Opo. nangyari Opo. talaga po, Panayoy. At
patuloy na nangyayari sa ating panahon. Opo, hindi po nagkakataon lang yung mga Opo. events po na nakikita po natin. Ano po? Opo. Kaya hindi totoo na sariling ideya lang ng taong Biblia. Kaya po, Elder, para po sa akin, pati na rin po sa mga viewers natin, gaano po ba kahalaga na ma-realize po natin yung kahalagahan ng Bible at yung kahalagahan po na maniwala tayo na ang Bible po ay salita talaga ng Diyos? Ang pinakamahalagang gawin po ay balikan ang Biblia mismo. Kung may pagdududa, doon tayo sa pinagmulan tumingin. Hindi po kasi porke bago ang isang katuruan ay agad ng totoo. Kaya mahalagang suriin ang lahat ayon sa nakasulat sa Biblia. Opo. Kaya mas mabuti po o mas maganda, Brother Yoyi, nabasahin natin ang sinasabi ng mga banal na kasulatan. At yan po ay mababasa sa liham ni Apostol Pablo kay Timoteo sa kanyang ikalawang pagsulat sa 3:15 hanggang 16 ng ikalawang Timoteo. Basahin ko din po ba? Apo, pakibasa na po. Sige po. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. So maliwanag po dyan, mga giliw na tagapakinig at naabot ng programang ito. Maliwanag po na sinasabi ng Biblia mismo na ang kasulatan ay kinasihan ng Diyos. At yan po ay mapapakinabangan hindi lang sa isang aspeto ng buhay, ng pamumuhay. Gaya na sinabi ni Apostol Pablo, mapapakinabangan po yan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Kaya dapat po nating ingatan ang tamang pagkaunawa sa mga aral ng Diyos. Kung nais po nating maging tama ang ating pananampalataya, hindi po opinyon ng tao ang dapat nating maging sandigan, kundi Biblia. Dahil ang Biblia po, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, gabay sa pagtuturo, sa pagsansala. Sa madaling salita, Brother Yoyi, ang Biblia po, gabay sa ating buhay. Gabay sa katotohanan at gabay sa kaligtasan. At lahat ng yan ay kumpletong ibinibigay po ng Biblia. Na galing sa Diyos. Kaya sana, sapat po yan para makita ng ating mga kapwa na totoong mahalaga ang Biblia at mawala sa kanilang pag-iisip na ang Biblia po ay hindi galing sa tao, hindi galing sa Diyos. Napakaganda po nung sinabi nyo kasi ang dami pong ibang mga libro na pwede rin naman pong mapagkuhanan ng karunungan. Dami pong ibang libro na pwede pong makapagbigay din ng guidance. Pero hindi po lahat ng libro kaya pong magbigay o maging tulong para po sa kaligtasan. Talagang ito po ay naiibang libro sa lahat ng mga libro. Kaya sa lahat ng aspeto mapapakinabangan to. Hindi gaya ng ibang libro na sa pag-aaral mo lang mapapakinabangan kung ano yung pinag-aaralan mo, doon mo lang mapapakinabangan. Pero itong Biblia kumpleto, sabi nga ni Propeta Isaiah sa 34:16, wala nang kakailanganin pa. Kumpleto na ang Biblia. Kumpletong-kumpleto. Ano man ang itanong natin, may sagot ang Biblia. Ayan. Salamat po, Elder. Salamat po, mga viewers po namin. Sana po nakatulong ang konting usapan po natin para po magbigay tugon sa ating pong katanungan. Lalo na po dito, napakahalaga. Galing nga ba talaga sa Diyos ang Bible? Kaya thank you po ulit, Elder Melchor. At sa ating pong lahat, patuloy po kayong mag-subscribe at patuloy po kayong mag-follow sa ating pong social media accounts at sa ating pong YouTube channel para po sa iba pang mga usapan natin patungkol po sa sagot ng Biblia. Elder Melchor, ready na po ba kayo? Dahil meron pong follow-up question po tayong na-receive mula po sa ating mga viewers. Opo, Brother Yoyi, nakahanda po tayo na muling sumagot sa mga tanong o problema basta nakasalig sa Biblia. Opo, kasi po kanina napag-usapan po natin na yung Biblia po nagagamit natin para po makita, malaman natin yung kalooban ng Diyos, mag-guide tayo, ma-lead tayo, kung ano po yung buhay na kailangan pong lakaran po natin. Kaya, ang tanong po kasi, Elder, dahil meron na nga po tayong gabay, meron na po tayong Bible para po maisabuhay natin yung Word of God,
Pero may nagsasabi po kasi dahil alam daw po natin na wala naman daw pong taong perfect. Ibig po ba sabihin nun, imposible na rin sa tao na talagang sumunod sa Diyos? Yun po ba palusot lang o totoo po ba yun? Pwede natin sabihin palusot lang yun eh. Kasi kung lilinawin po natin, tama naman po na walang perpektong tao, Tama po. lalo na po sa ating panahon. Pero mali po ang konklusyon na wala nang makakasunod sa Diyos. Ang tanong po kasi, Brother Yoyi, ay isang uri ng maling pangangatwiran, Opo. non-sequitur. Ibig sabihin, hindi po magkaugnay ang dahilan at konklusyon. Opo. Hindi po, dahil hindi perpekto ang tao, ay imposible na agad ang pagsunod. Ang limitasyon po ng tao ay hindi po hadlang eh. So sinasabi po ng Bible na totoo naman na ang tao po hindi perfect. Opo. Wala talagang perfect na tao pa na makikita ngayon sa mundo. At tayo lumalakad sa pagiging tawag dito, yung tayo po ay maging perpekto. Opo. Doon tayo tumutong at yung talagang umaakay sa atin o doon tayo inaakay ng Biblia, kaya nga ang Biblia po ay gabay sa pagtuturo. Kaya hindi po yun hadlang para sabihin ng tao na ako po hindi ko kayang makasunod sa utos ng Diyos sa Opo. Biblia kasi marami kong kapintasan, hindi ako Opo. perpekto eh. So yung kapintasan po, hindi po siya dapat na tignang limitasyon para po Opo, masunod ang kalooban ng Diyos. Opo, huwag tayong malimitahan ng mga kakulangan natin, yung mga kapintasan natin. Kasi ang katunayan niyan, kahit po hindi perpekto ang tao, mayroong pa rin kakayahang sumunod sa Diyos eh. Pero paano po yun? Hindi nga po tayo perfect. Dami po tayong, sabi nyo nga po, dami tayong limitasyon. Opo. Dami tayong mga kahinaan. Pero paano po mangyayari na yung taong may kahinaan o hindi perfect ay makakasunod po siya sa kalooban ng Diyos? Sa katunayan kasi, Brother Yoy, kahit hindi po perpekto ang tao, meron pa rin siyang kakayahang sumunod sa Diyos. Opo. Kasi po ang hinahanap ng Diyos ay hindi naman yung pagiging perpekto, kundi ang katapatan at pagsisikap na sumunod sa Diyos. Opo. Yun po yun. Kaya hindi po posible na magawa ng tao o hindi po imposible na makasunod ang tao eh. Posible talagang masunod ng tao. Kaya Elder, meron po ba tayong mababasa sa Bible na posible pong masunod ng tao ang kalooban ng Diyos kahit hindi siya perpekto? Meron po. Basahin natin ang Genesis sa kanyang 17:1. Pwede rin po natin idagdag po yung Ebanghelyo ayon kay Mateo sa kanyang 5:48. Opo. Babasahin ko po pareho. Opo. At nang si Abram ay may 79 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abram. At sa kanya'y nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka." Sa Matthew naman po, chapter 5, verse 48, Opo. "Kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal." So dyan po sa mga talatang yan, makikita natin, Brother Yoy, na ang Diyos po hindi mag-uutos na hindi magagawa ng tao. Gaya ng ginawa niya kay Abraham, sinabi niya, lumakad ka, Opo. magpakasakdal ka. So ibig Opo. sabihin, kaya siya nag-utos kasi kayang gawin ng tao. Opo, hindi Hindi naman- dahil perfect si Opo, Abraham. hindi dahil sa perfect siya. Opo. Kaya niya inutusan si Abraham na magpakasakdal ka, alam ng Diyos, kayang gawin ng tao. Yun at yun naman yung nagawa ni Abraham. Sa kabila ng kanyang pagkukulang din at hindi dahil sa say perfecto, kaya siya hindi makasunod sa utos ng Diyos. Hindi rin dahil sa perfecto siya, kaya niya sinusunod yung utos ng Diyos o Opo. nakasusunod siya. So kahit po sa Bible, hindi po totoo yung thinking na kailangan mo munang maging perfect para masunod mo ang Panginoon. Opo. Kasi makikita natin na ang utos ng Diyos talaga, may kasamang kakayahan na maisagawa ito. At may mga halimbawa po sa Biblia, Brother Yoyi, na pinapangyarihan talaga na nakasunod ng walang kapintasan Opo. sa mga utos ng Panginoon. May pagkukulang siya pero nasunod niyang may walang kapintasan yung mga utos ng Diyos. Bukod po kay Abraham. Opo, bukod kay Abraham.
gaya ni Zacarias Opo. at Elizabeth na bagamat hindi po perpekto, sila po ay sumunod ng walang kapintasan sa paningin ng Diyos. Ano po bang nangyari sa kanila? Gaya po ng mababasa natin sa Lucas 1:5 hanggang 6. Basahin ko po ulit. Pwede po pakibasa, Brother Yoyi. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoteng ang ngalay Zacarias, sa pulutong ni Abias. At ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron, at ang kanyang ngalay Elizabeth. At sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos, na nagsilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. So ayun po ang isang hayag na halimbawa na nakasunod sa kalooban ng Diyos. Opo. At balikan din natin si Abraham, talagang sa pinakamahirap na utos na masasabi ng tao, nagawa niya. Opo. Di ba, na ihandog mo ang iyong kaisa-isang anak. Opo. Kaya, mahirap po yun. Mahirap po yun, di ba? Opo. Pero ipinapakita nun na nag-uutos ang Diyos kasi kayang gawin ng tao, hindi dahil sa ikaw ay mahina, hindi dahil sa marami kang kapintasan, hindi ka na pwedeng sumunod. Para bang nalilimitahan na ang tao na sumunod sa Diyos. Pagka ganyan po, magiging salungat po sa kalooban ng Panginoon Diyos. So pwede pong sa mata ng marami, parang hindi po natin kayang gawin ang utos ng Diyos. Pero ang Diyos po pala, pag nag-utos siya, alam niyang kaya nating magawa. Opo. Kasi ang Diyos hindi lang naman nag-uutos Opo. Bagamat ang Diyos talagang masasabi natin na may mataas na pamantayan, pero yun nga po ang yun nga po ang iniisip ng iba, parang ang taas-taas ng standard ng Diyos, ang hirap abutin. Opo, pero hindi po ito imposible na magawa dahil ang Diyos po ay hindi lang nag-uutos Opo. Siya rin po ang tumutulong sa tao para makasunod sa kanyang utos. Hindi niya tayo uutusan para pahirapan tayo, kundi para mapabuti at mapagtagumpayan natin ang lahat ng bagay sa ating buhay. Opo. Yung iba naman po kasi, Elder, kaya po nila iniisip na parang imposibleng magawa ang utos ng Diyos kasi naranasan na po nilang mag-fail. Yung nag-try po sila na sundin, pero nag-fail po sila Kaya ang iniisip na po nila, imposible po talagang maabot yung kalooban ng Panginoon. Ang totoo po, hindi kakulangan sa kakayahan ng tao ang problema Opo. Ano po? kundi kakulangan sa ugnayan sa Diyos Gaya na sinasabi po sa Juan Opo. 15:5. Opo. Yun pong isang malaking dahilan Ang totoo, hindi sa kakulangan hindi sa kahinaan ng taong problema, kundi yung kakulangan niyang lagi sa pakikipag-ugnayan niya sa Diyos. Opo. Ano ba yung pakikipag-ugnayan sa Diyos na napakahalagang dapat ay laging nakaugnay ang tao doon? So, yun po yung sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ayon kay Juan sa 15:5. Pakibasa po kung po pwede, kapatid. Opo, sige po. Brother Yoyi. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. So yun po ang tiyak. Kapag ang tao po ay hiwalay sa Diyos, kahit anong gawin niya, malakas man siya o mahina, pag siya po ay hiwalay sa Diyos, walang kabuluhan yung kakayahan niya at balaring mangyayari kung siya po ay lalong mahina pa. Kaya maliwanag ang sinasabi ng Biblia na kapag ikaw ay naputol sa connection sa Diyos, doon po nagkakaroon ng fail, sabi nga ng pagkabigo. Opo. Kaya ang ganda po nung sinabi nyo kasi kanina sabi natin, hindi po ang dahilan ay yung mga kahinaan natin, yung mga kapintasan natin. Ang talagang nagiging harang, sabi nga po, para hindi natin magawa ang kalooban ng Diyos ay kung nakahiwalay tayo sa Kanya. Kaya po pala, napakahalaga na meron po tayong totoong relationship sa ating Panginoon. Yun po ang pinaka-importante, yung lagi nating matiyak na nakaugnay tayo sa Panginoon. Opo. Para lahat ng bagay magawa natin. Opo. Kasi ang lakas natin ay sa Panginoon. At kapag ang Panginoon ay hiniwalayan natin, totoong masasabi natin, wala tayong magagawa.
Kaya ang sikreto po para ang tao sa kabila ng kanyang kahinaan, sa kabila ng kanyang pagkukulang o mga kakulangan, makapagpatuloy siyang nakasusunod sa kalooban ng Diyos. Opo, kaya batay po dun sa mga explanation po ninyo, hindi po dahilan yung hindi ako perpekto Opo. para po hindi sumunod sa Diyos. Ang talagang dapat itanong, handa ba tayong lumapit sa Panginoon? Tama po ba? Tama po yun. Lumapit tayo sa Kanya lagi. Kaya po sa ating lahat, mga mahal po naming viewers, lalo na po sa panahon po ngayon na marami po tayong mga duda, marami po tayong mga takot, yung pong fears, yung pong anxieties, marami pong dahilan, marami pong nagsasabing hindi na mahalaga ang Bible. Iba naman, nag-end up na po sa pagsasabing hindi na mahalaga na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pero salamat po sa Panginoon dahil po sa pamagitan po ng pag-uusap po natin ngayon ay maliwanag po. Ang totoo, ang Biblia po ay galing sa Diyos. At ang kanyang mga utos na mababasa po natin sa Biblia ay kayang-kaya po nating sundin. So ito po ang huli naming masasabi sa inyo, mga mahal naming tagapakinig. Sa gitna ng krisis at mga kalituhan at maraming katanungan sa buhay, ang kailangan po natin ay hindi lang impormasyon, kundi direksyon. At ang direksyon iyon ay matatagpuan natin sa Diyos sa pamamagitan po ng pagsunod sa kanyang mga kalooban at mga salita na itinuturo sa atin na pawang nasusulat sa mga banal na kasulatan. Yan po ang sagot ng Biblia. Salamat po, Elder. Talagang very blessed po ang pag-uusap natin ngayon. Salamat po. Salamat din po sa inyo. At opo, syempre, salamat po sa ating Panginoon na nagbibigay po sa atin ng ganitong pagkakataon na pag-usapan ng kanyang mga banal na salita. Kaya sa ating pong mga pagtatapos, ini-invite po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na maunawaan po ang iyong kalooban. Una ay ang paniniwala po namin at pagsampalataya po namin sa iyong mga banal na salita. Alam namin na ikaw po ay nagmamalasakit sa amin at nais mo po na hindi lamang po kami matuto, kundi kami po ay magabayan sa araw-araw po naming mga pamumuhay. At patuloy mo po kaming i-bless ng iyong banal na espiritu. Sa pamamagitan po nito ay matulungan din naman kami na magawa namin ang iyong mga kalooban sa araw-araw po ng aming mga pamumuhay. Amen. Dalangin namin, Ama, na samahan mo po kaming palagi, maging ang aming po mga viewers sa lahat po ng mga pagkakataon. Ito pong aming hiling sa iyo sa pangalan mo pong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.